Walang kakurap-kurap sina Salya habang nakatitig sa kisame. Kanina pa siya bihis, subalit wala siya sa mood na lumabas ng kwarto. She was tired. Mas gusto niyang tumunganga na lang kaysa bumalik sa Lakeside Cafe. Nire-review niya ang mga furniture na isasuggest niya ng nagdaang araw nang dumating si Briggs kasama ang designer na si Daphne. Ang kumpanya nito ang kinomisyon para sa gagawing renovation ng cafe. Nagtalo pa sila ng binata dahil hindi ito umayon sa isinuhestyon niya na baka mas makabubuti kung mura ang mga gagamitin. Gusto lang naman niyang makatulong. Restaurant at workers lodge lang ang destinasyon niya sa riding club. Hindi yun ang trabahong nakasanayan niya. Sa asyenda umaga pa lang ay nakasakay na siya sa kabayo at nagmamando sa mga tauhan niya. At dahil pulos physical ang trabaho, wala siyang panahon para tamarin. Hindi katulad sa riding club. Wala siyang ehersisyo. She missed her horse. Kahit ang pineapple at banana plantation ay hinahanap niya. Lalo naman ang green zones ng kanyang ina. Namimiss na niyang magbungkal ng lupa. Hindi niya magawa yun sa riding club dahil wala naman siyang lupang bubungkalin. Makapagalitan pa siya ni Briggs. Palagi na lang ay pinapaalala nito ang proper decorum. She was not a ranch girl anymore. Kinapa niya ang cellphone niya sa tabi ng mag-ring iyon. Hello, Nasalya, may sakit ka ba? Tanong ni Briggs. Sabi mo kay Brescia susunod ka, pero wala ka pa rin hanggang ngayon. Wala naman tayong importanteng schedule. Karamihan ng accounts na itali ko na. Iyong iba kaya nang gawin ni Brescia. Dito na lang ako. Siguro nabobore ka lang. Ayaw mo kasing lumabas-labas. Gusto mo bang mag-horse riding tayo? Ayaw ko. Kiss naman ang kapalit. Libre kapag aangkas ka kay El Libertad. Bigla siyang bumangon. Talaga? Pwede akong umangkas. Walang ibang kapalit yon? Promise? Sunduin mo ako rito sa lodge. Parang sinapian siya ng Energizer Bunny. Kinuha niya ang riding boots at shurak at isinuot. Naka-skinny jeans at cream long sleeves blouse siya, kaya wala na siyang kailangan pang palitan. Saglit lang na sinulya pa niya ang sarili sa salamin at saka nagtatakbo sa palabas ng lodge. Eksakto namang bumaba ng kabayo si Briggs. O, bihis ka na agad. Oo naman, kanina pa ako bihis. Nilapitan niya ang kabayo nitong si El Libertad. It was a red-brown Iberian breed. Hinaplos niya ang leg ng kabayo. Hi, I'm Nasalya. Sana maging friends na tayo mula ngayon. Sana ako munang kaibiganin mo bago siya, sabi ni Briggs. Hindi kita aawayin ngayon kung hindi mo ako aawayin. Ngumiti ito. Basta huwag mo akong pagsasamantalahan. Let's go. Di ka pa nakakapunta sa falls kaya yun ang uunahin natin. Pumikit siya at pinakiramdaman ng malamig na hangin tumatama sa mukha niya. Pakiramdam niya ay nasa asyenda uli siya. Nakapag dumilat siya isang malawak na taniman ng pinyang makikita niya. Ang malawak na bakahan. Nakatulog ka na yata. Untag sa kanya ni Briggs. Hindi, nakaka-relax lang kasi kapag nakasakay ng kabayo. Ngayon ako naniniwala na makakatulong sa therapy ng mga depressed ang mga kabayo. I don't think you are depressed. Stress out maybe. Masyado ka nang nakapokus sa trabaho mo. Di ka na naglilibang. Hindi naman uso sa akin ng maglibang. Sa asyenda dati wala akong ginawa kundi ang magtrabaho. Kapag nagpahinga ako, nagkakasakit ako. Ako rin, kapag di ako nagtrabaho, nilalagnakat ako. Tiningalaan niya ito. Ano? Wala ka namang ginawa kundi makipag-date? Party lang iyon ng trabaho ko. Di mo ba naisip na may impluwensya rin ang mga babaeng kaibigan ko sa mga taong malalapit sa kanila? I have my share in my family business. Bukod sa kape, may iba akong investment. Kailangan kong i-entertain ang mga babaeng iyon. It is a part of the company's public relations campaign. Napipilitan ka lang na pakisamahan sila. Hindi halata. Hindi kumibo ito hanggang sa makarating sila sa tabi ng falls. Pinili niyang manahimik na lang din. Masyadong maganda ang lugar para magpasiklaban lang sila. Narerelax siya sa tunog ng lagaslas ng tubig at sa pangpuno sa paligid. Nasalya, do you find me rotten? Irritating sometimes pero di naman siguro ganun kasama. Pumuntong hininga ito. Aminado naman ako na sa cafe ako ang PR department at si Jeff ang bahala sa business side. Alam ko na wala kang tiwala sa akin. You think I only play around but I don't. Nagtatrabaho ako. Nakita niya ang pagmamahal nito sa negosyo nito. Noon kasi may pagka-irresponsable ang tingin niya kay Briggs na walang inatupag ito kundi ang babae at ang pagpapasarap sa buhay. Seryoso rin naman pala ito sa buhay. Kaya siguro nainis ka nang malaman mo ako ang papalit kay kuya. Just a bit frustrated. Mas kaya kong pamahalang mag-isa ang cafe kaysa makasama ang isang tao na alam kong walang tiwala sa akin. Can't you see that we always clash? Sorry kung napagsalitaan kita sa harap ni Daphne noong nakaraan. Napo-frustrate lang ako. You always make me feel that I'm not good enough.
Hindi, ginagawa kong lahat para makatulong, Briggs. I'm out to prove something. Ito lang ang paraan ko para ipakita kay Papa na kaya ko rin maging successful. I may not be as feminine as my mother, but he would also love me and appreciate me. And you have to go through changes to prove it. I have to. Hindi na akong prinsesa ng Villa de Saavedra. Gusto lang siguro akong turuan ng leksyon ni Papa. Hindi ko alam kung kaya kong pantayan ang galing ni Kuya Jeff. Buong buhay ko nasa hasyenda lang ako. Wala akong inisip kundi hasyenda. Ngayon lang ako lalabas sa mundo ko. Pakiramdam ko magaling ako, na kaya kong gawin lahat. Ngayon di ko na alam kung makakatulong ako o hindi. Kung iisipin mo siguro na para sa ikabubuti ng kape at poprotektahan ang investment ni Jack, makakaisip ka ng mga gandang ideas. Kahit magkaibang ideas natin at kontrahin kita, okay lang sa'yo. Nagkibit balikat ito. We will sort things out. Sa palagay ko naman walang pwedeng di natin mapagkasunduan basta nag-uusap. Compromise. Kahit kailan hindi pa siya nakipagkompromiso. Sa asyenda basta may desisyon siya ay hindi pwedeng kontrahin. Kahit ang kanyang ama ay hindi sumasalungat sa mga desisyon niya. Hindi niya inaasahang iyon ang mangyayari kay Briggs. Bukod sa personality development, may bagong challenges sa kanya. Iniabot nito ang kamay nito. Then I declare a truce. Tinanggap naman ito ang kamay niya. Bloody truce. Sa palagay ko hindi ito magiging madali, pero tinatanggap ko. How about a kiss to seal the truce? Inamba niya ito ng suntok. Subukan mo lang. Paduduguin ko ang muso mo. Wala na akong pakalam sa truce natin. Umalakak ito ng malakas. Alright, you win. Isa-isang nilapitan ni Nasalia ang mga bisita para sa opening ng bagong renovate na Lakeside Cafe and Restaurant. She was wearing a traditional talaandig costume. Nakita niya si Briggs na nakadato lapu-lapu. Nag-enjoy ang lahat. Nakapilipinyana costume ang karamihan. Ng mga sandaling iyon ay isang rondalyang tumutugtog, kaya parang bumalik sila sa panahon ng Kastila. May dance group din na sumasayaw ng karinyosa. Nagsilbi yung dance clinic dahil maaari ding magpaturo ang mga guest at makisayaw sa mga ito. Kinamayan sila ni Red, the owner ng Stallion Riding Club. Congrats, you did a great job with the new branch of Lakeside Cafe and Restaurant. I can see that everyone's enjoying themselves. Gusto ko ang traditional food and wine. I like the Cordilleran thing, sabi ni Tamara kapag kuwan ay umawak sa braso ni Red. Naalala ko ang pag-explore namin doon para sa wild horses. Mamaya sasali rin ako sa dance clinic. Hihintayin ko ang group ng ethnic Cordilleran ng sayaw. Ako naman parang nasa iba't ibang lugar sa Pilipinas sa bawat pagpasok ko sa function room. Annie Richen, kapatid ni Red at isang sikat na equestrian. And it's like a cultural center as well. Authentic ang mga ginamit ninyong furnishing, hindi ba? Sabi ni Saskia, ang nobel ni Richen. Ang bawat bahagi ng cafe may sariling team ng iba't ibang lugar ng Pilipinas. I feel like celebrating being a Filipino every day. Half Greek ito at gusto pang maraming malaman sa pagiging Pilipino. Thanks to Daphne, she did a great job. Maganda ang naipresent niyang concept sa amin. Sabi niya, ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagkasundo sila ni Briggs. Pinag-iisa nito ang mga ideya kaya hindi sila nahirapang magbigay. Maganda talaga, ikaw lang ang kontra ng kontra. Sabi ni Briggs, huwag mong sirain ng trust natin. We might scare the guest. Aniya sa katumawa. Pero ginagawa niyang lahat para hindi sila mag-away sa espesyal na araw na iyon. Ayaw niyang masira ang mood niya. Mabuti naman at nagkasundo na kayong dalawa. Sabi ni Miko, mababawasan ng security threat dito. They are not a security threat, Miko. Wika naman dyan, Paulo. Noon lang ito nagsalita dahil busy ito sa buko pandan drink nito. It's a prelude to love. Prelude to love? Sabay ng bulala ni Nasalia at Briggs. Sa palagay ni Nasalia, isang malaking kalokohan iyon. Basta sa pag-ibig, hindi sila mapagsasama nito. Oo naman, parang preview kayo ng ibang love story dito na nagsimula sa mga bangayan. Paliwanag ni John Paul ang miyembro din ng riding club. Tingnan niyo si Saskia at Richen, as well as Red and Tamara. Successful ang love story nila. Hindi niya naiwasang umingos. Prelude to World War III ka mo. Naku, huwag ninyong isipin na magiging involved kami romantically. Not in this lifetime. Umiling na lang si Briggs. Mas gusto ko nang maging security threat. Di tulad ng isa riyan, umaasa pa pala sa next lifetime namin na magiging kami. Tulak ng bibig, kabing ng dibdib. Lagi kang nakatitig kay Nasalia eh. Tukso ni Richen. Oo, kasi may laser beam ako. Baka sakaling matunaw. Kaso matindi ang force field niya. Sagot ni Briggs. Pagkatapos ay tinitigan siya ito ng malagkit. Nagtayuan mga balahibo niya sa katawan. She hated him for giving her that look. Parang in love kasi ito sa kanya kung makatingin. Nakakainis. Parang sinasabi nito na kayang-kaya nitong akitin siya.
Excuse me, pupuntahan ko lang si Papa. Nang lapitan niya Kuya Jeff niya at ang kanyang ama, ay kaaalis lang ng mga kausap ng mga ito. Niyakap siya ng kuya niya. Himala, akala ko din na mabubuksan ng kape. Wala kasi kayong ginawa kundi mag-away ni Briggs. It is majestic. Nasalya, you make me so proud. Wika ng kanyang ama. Niyakap din niya ito. Thanks pa, sa papuri nito. Pakiramdam niya ay palapit na siya ng palapit sa inaasam niyang tagumpay. Malapit nang dumating ang pagkakataon niya, nakabalik sa hasyenda. And you look so gorgeous. Tuwang-tuwang sabi pa ng kanyang ama. Sa ganda mong iyan, tiyak na maraming manliligaw sa iyo. Umiling siya at umupo sa tabi nito. No pa, I'm not interested. But why? Don't you even date? Date? Ang dami kong trabaho rito. Bakit ako makikipag-date? Naging seryoso ang mukha ng kanyang ama. Nasalya, hindi kita pinapunta rito para lang magtrabaho. I want you to be a real woman. Nakuha mo na ang first step. You are a beautiful woman now, pero walang silbing ganda mo kung di ka magkaka-boyfriend. Paano kita pababalikin sa asyenda kung wala kang boyfriend? Napangangasiya. Ha? Pababalikin niyo ako sa asyenda? Oo, basta may boyfriend ka. Seryosong boyfriend. Yung di mag-aatubili na pakasalan ka kahit anong oras. Pero ang sabi ni Briggs, tutulungan ka raw niyang humanap ng boyfriend. Ikaw naman daw itong tanggi ng tanggi. Nahihirapan na raw siya sa'yo. Sinulya pa niya ng matalim si Briggs na nakikipagkulitan sa ibang member ng riding club. Iba ang sinabi nito sa kanya. Ayon dito, hindi na siya makakabalik sa asyenda kapag nag-boyfriend siya. Niloko siya nito, pinaikot. Humanda ito sa kanya. Tapos na ang tours nila. Nasalya, are you ready? Tanong ni Danrick, isa sa mga member ng riding club na siyang supplier nila ng organic vegetables sa Lakeside Cafe. Ngumiti siya ng maasim nang i-redial niya ang numero ni Briggs sa cellphone niya. Okay lang ba kung maghintay ka pa ng 5 minutes? Wala pa kasi si Briggs hanggang ngayon. Ang usapan nila ito mag-i-stay sa cafe hanggang maaari sana isa sa kanilang present. Sa cafe, kadalasan kasi sa mga guest isa sa kanilang hinahanap. Naging tradisyon na raw na isa sa kanila ang mag-entertain sa mga bisita. Kaya naman kahit kailangan na niyang umalis para sa date niya, hindi pa rin siya makaalis dahil hindi pa ito dumarating. Natawagan na niyang lahat ng party ng riding club para hanapin ito, pero lahat ay negatibo. Alam ba ni Briggs na alis tayo ngayon? Tanong ni Danrick. Oo naman, sabi ko may date ako. Pero parang bingis si Briggs, basta binigyan lang siya nito ng romance novel kung saan ang locations ay riding club at lahat ng karakter doon ay mismong member ng riding club at ang nobya o asawa ng mga ito. Mas mabuti pa raw na inalang basahin niya kaysa makipag-date. Mas maaaliw raw siya ron at mas maraming matututuhang kapaki-pakinabang. Okay, last 5 minutes. Wika ni Danrick na umupo sa labas ng kape. Hiyang-hiya siya rito. Siya mismo ang nagsabi na gusto niyang dalawin ang farm nito. Mukha kasing malaki ang may tutulong niyo sa asyenda pagbalik niya. Pwede na rin ikonsidera ang date yun dahil walang nobya ito. Kung magiging boyfriend niya ito, magkakasundo sila dahil nasa farming industry sila. Ma'am, hindi po ba madalas sa bookstore si Sir Briggs? Baka po nandun uli siya ngayon dahil may bagong manager sila. Magandang babae. Pagdiri ni Brescia at kung saan may magandang babae, naroon din si Briggs para magyaya ng date at makipagkaibigan. Ganon ha, ikaw munang bahala rito. Nilapitan niya si Danrick. Alam ko na kung saan matatagpuan si Briggs, daanan na lang natin. Nasa labas ng riding club ang bookstore. It was like a last spot for most members. Maraming mga taong nagbibigil doon nang dumasing na sila. Mga fans na gustong makakita ng member ng riding club at magpapansin. Ang bawat isa ay umaasa na makabingwit ng membro at magkaroon ng pagkakataong makapasok sa prestiyosong riding club. Nahawi ang mga grupo sa nag-aambisyong makakita ng riding club member nang ipark ni Danrick ang pickup niya. Nasalyang ayoko sa lahat mapunta sa bookstore na to. Hindi ako sumali sa riding club para dumungin ng mga tao na parang artista. Mariing wika rito. I know and I'm really sorry. 5 minutes stops, I'm back. Bumaba siya sa pickup nito at walang kangiting-ngiting ng marcha papasok ng bookstore. Good morning, ma'am. Bati sa kanya ng gwardiya. Hindi na siya nag-abala pang bumati. Nasaan si Briggs? Tanong agad niya na iniikot ang paningin. Nakita niyang kausap ni Briggs ang isang magandang babae. Nag-iinit ang mga mata niya. Mukhang kasing mabait ang babae. Hindi katulad ng ibang gustong makipag-date sa binata na masakit sa mga mata. Naku, sinundan ka na rito ni Nasalya. Lagot ka ngayon. Narinig niyang pananakot ng kaibigan nito na si Cyro na member din ng riding club. Hindi ako takot sa kanya. Parang matapang na sundalo si Briggs nang harapin siya. Ano, magsusorry ka na ba sa akin dahil kontra ka ng kontra sa mga desisyon ko? Hindi pwedeng ikaw lagi ang masusunod.